power play na kung saan dapat po ang nagsiset ng tone, bagamat tama po, may separation of branches at saka checks and balances, the one that would always set the tone will always be the executive, 'di ba? At pagtatrabaho ho basically ng ng mabuti, 'di ba? Na nakita natin. Siguro balikan lang ho natin nung kapanahunan ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Never ho sa akin hong recollection, correct me if I'm wrong or dun ho sa mga tagapakinig, nung nagpalit ho ng liderato sa Kamara at din ho dun sa Senado, hindi ho nakialam kahit na minsan ng ehekutibo. Tulong po ba sa imahe ng administrasyon yung pagpapahayag agad ng Malacanang na yung pagpanig nila sa isang paksyon po sa kabila ng pag-question pa rin po sa legalidad ng kanila pong ginagawa? Kasi though meron ng pag-question dito ng isang guro sa Korte Suprema, pero hindi pa alam talaga, no? Inaantay pa kung sino talagang legal dito. Prof. Ay, hindi ho nakakatulong. Ang kailangan ho siguro na pagsumikapan ng Malacanang o ng palasyo ay magtrabaho hong mabuti, mag-responding mabuti doon sa mga kababayan ho nating nasalanta ho ng lindol at ito na naman ho magtatag-ulan. Pag-igtingin, tandaan ho natin, makikita ho natin, napapansin ho natin sa araw-araw, wala ho yung news doon sa nangyari ho doon sa mga kababayan ho natin sa Mindanao eh. Lahat ang unang spin kaagad pag nagpa-press con po sila ay patungkol ho kaagad dun sa liderato nito, nililegitimize ho nila. Mahirap hong mag-legitimize ng isang bagay na wala ho munang una sa lahat basihan o questionable pa po na kailangan ho muna nitong iresolba. Ikalawa, nawawala ho yung yung sitwasyon na kung saan yung appreciation ho natin ng separation of powers. So, yung pagsabi mo na nililegitimize mo siya, it goes without saying na yun ang pagkilala mo na yun ang yung sinusuportahan. And that's, pag sinabi mong ganun ng postura mo, that's political in nature. Di po ba? So, ano yun? Just because itong bloke na to associated dito, yun ang kinikilala mo. So, ako, tingin ko, political in nature at hindi siya lalong nakakatulong. Tingin ko dapat nga sa mga press conference, unahin nila at ipakita nila, i-assure nila sa ating taong bayan na unahin nila ano yung pinaggagawa nila o ginagawang responding pangunahin doon sa mga nasalanta ng lindol rather than araw-araw puro banat at saka tira na lang sa politika yung nangyayari, which is napapagod at nakaka-frustrate sa parte po ng taong bayan. Opo. And ito rin po ba ay sumasalamin sa pamumuno? Though, ang sinasabi talaga may separation of powers po talaga. Pantay lang yun sila sa executive, legislative, at dito po sa judiciary. Pero sumasalamin po ba ito sa kabuuan ng panggobyerno natin, itong mga ganito pong resulta ng mga sigalot po, Prof? Ay, masasabi po natin to a certain degree, to a certain extent, opo. Kasi leadership issue siya na yung both chambers hindi umaayon basically doon sa takbo ng mga bagay-bagay kasi power grabbing, power play. Ika nga, yun yung siguro tamang term, no? Yung power play na kung saan dapat po ang nagsiset ng tone, bagamat tama po, may separation of branches at saka checks and balances, the one that would always set the tone will always be the executive, 'di ba? At pagtatrabaho ho basically ng ng mabuti, 'di ba? Na nakita natin. Siguro balikan lang ho natin nung kapanahunan ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Never ho sa akin hong recollection, correct me if I'm wrong or dun ho sa mga tagapakinig, nung nagpalit ho ng liderato sa Kamara at din ho dun sa Senado, hindi ho nakialam kahit na minsan ng ehekutibo. Hinayaan din ho ng palasyo na magkaroon ng win-win solution sa pagitan ni Senator the former back then House Speaker Alan Peter Cayetano at Lord Alan Velasco, which is term sharing. So hinayaan ho ng palasyo yan,
hinayaan ho nila yung iresolba dahil tingin ko po yung pagkilala na this is an independent branch of government and therefore they should resolve it by themselves. Opo, maaari din po bang makonsidera ito na side effect din sa negative 15? Kumbaga, ito yung naging isa kabilang sa mga resulta dahil masyadong mababa ang tiwala ng taong bayan sa leader natin ngayon. Ayun din ho, no? So napakalaki nga rin din hong hamon yan dahil napakababa po base sa survey yung trust and confidence rating po ng ating Pangulo which is negative 15. So sa akin ho, mas makikita hong makakabawi ho kung magtrabaho na lamang po at bawasan na lang ho natin itong pronouncement na hindi ho makakatulong pagtugon na laging halos araw-araw, minuto, laging nakatuon doon sa pinagagagawa ho ng ating mga politiko at mga senador. Mas mahalaga ho, pag-anuhan ho natin, pagtuunan natin ng pansin yung naganap hong mga nangyari ho sa pagtulong sa atin ho mga kababayan sa Mindanao. Pero nakikita nyo po ba itong panibagong galaw po dyan sa Senado na may basbas ng Malacanang? Kasi meron pong mga akusasyon din ang panig ng Cayetano Black na nakikipag-usap sa Malacanang. And nakikita nyo rin po ba na ito'y may kaugnayan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o doon sa controversial na flood control scandal? Oh, well, we could only speculate, no? Pero ito ho yung malaking katanungan. Bakit po din napakalakas din po ng loob ng bagong mayorya o yung bloke ng Gatchalian Bloc kung syempre po wala po ito rin ding support or backing elsewhere. So I cannot say, or it's just purely speculation kung meron nga kasi speculative siya, pero kung babasahin natin napakalakas ng kanilang loob na kahit hindi alinsunod sa rules at saka sa konstitusyon ay nagawa nilang i-vacate at kunin na ipahayag na sila ay basically the new majority. Yun yung dapat nating tingnan. And yun, katulad ng sinabi ko kanina, tatlong bagay. All road leads to the 2028 elections, the impeachment of VP Sara, and third, the flood control issue. Opo, at sinasabi nila busy sila ngayon dito po sa Mindanao. Pero after nitong sa issue ng Mindanao, siguro tila natahimik lang. Pero meron pang yung maraming mga issue sa ating bansa ngayon, yung ating ekonomiya. Pero nakita natin, usaping politika pa rin po yung napag-uusapan. Meron pang isang opisyal sa Kamara nagsabi na dapat i-prioritize ang impeachment over doon sa nakawan, malawakang nakawan sa flood control po, Prof. Yun din nga ho yung nakakalungkot, no? Hindi ho matugunan yung dapat na una-una munang tugunan, which is yun hong kabuhayan, yung ekonomiya, yung inflation, yung pagtaas ng piso sa dolyar, yung halos linggo-linggo, hindi mo alam kung bababa o tataas yung presyo ng gasolina, trabaho. Ito ho yung dapat na pinagtutuunan ng pansin. Yun nga ho, yun ang pahayag ko nga ho kanina, pagkada press conference, wala hong bagong magandang sinasabi. Ang pinaka-highlight din ho na napipick up palagi yung pronouncement ng banat pagdating ho sa politika. Wala ho tayong naririnig na maganda. At yun ho yung critical dito sa atin ho mga mambabatas. May mga iba ho mga mambabatas lalo na sa Senado na yung bagong mayorya kesyo pupunta ho doon sa Mindanao para malaman niya. Hamunin ho natin sila. O yung Kamara, sabi, sweldo nila, ibibigay daw nila. Hamunin din natin yung mga senador. Naipit, ang dami ng trabaho dahil sa hidwaan nilang yan, mahalaga ho na dapat tumulong din sila doon sa atin ho mga kababayan. At anong mga legislative agenda ang pwede hong gawin para maibsan po ang kahirapan at ang lumalalang krisis ng ekonomiya ng atin hong bansa. Prof, si Jade po ulit ito. Sabi po ng Malacanang, sa mata ng Malacanang, sa mata ng ehekutibo, wala pong matatawag na constitutional crisis ngayon. Anong masasabi po ninyo? Kung wala pa naman hong krisis sa ngayon,
Sa mga susunod na panahon, ano ho yung mangyayari pagdating ho, lalo na kung sino ho yung dapat na sundin at kikilalanin. So, yun ho ang nangyayari ho talaga, kaya ito ho yung pinaka nakakatakot, yung naratibong ipipilit at naratibong balak na maimpluwensyahan yung perception ho ng ating taong bayan. Kaya ngayon ho, lalo na yung mga ating mga kababayan, no, na panawagan natin na lalong maging critical ho doon sa mga impormasyon ho. At kanino nanggagaling yung mga impormasyon. At check ho natin yung background din ho ng mga taong pinakikinggan natin ng mga impormasyon na ito para po mas maging critical tayo dun sa atin sa mga impormasyon na sinasabi ho sa atin. At huli na lang, Prof, ang sabi doon lang po sa impeachment issue kasi ipinahayag po ni House Leader Prosecutor Jervil Luistro na magagalit po yung mga Pilipino kung i-delay po lalo itong impeachment trial batay po sa mga survey kasi daw super majority po sa mga Pilipino ang nag-aantay sa trial. Anong masasabi po niyo doon? Hindi ko hindi ho ako makapagkomento kasi una, hindi ko ho alam kung anong survey yung sinasabi niya. Pangalawa, ayan naman may kalendaryo may kalendaryo na. Tingin ko ho tuloy naman ho yan. Ang katanungan lang ho dyan, humaging handa ho tayo at kung hindi ho ma-resolve yung Senate leadership, baka 2 impeachment proceedings ang mangyari. Hindi ho confusion taong bayan, lalo ho tayo magkakaproblema ho pagdating ho sa ganyan. Tingin ko hindi ho usapin kung sinong kung sino ang kung matutuloy ho siya. Ang tingin kong dapat ho natin paghandaan at tignan yung posibilidad na 2 impeachment trial yung mangyari sa 2 bloke pag hindi na-resolve yung sigalot doon sa issue ng leadership. Alright. Siguro, Prof, yung mensahe po ninyo sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na po sa mga kababayan nating naapektuhan po nitong lindol. Opo, yun panawagan din ho natin sa ating ibang mga kababayan, sa mga ibang pribadong sektor na sana po magpagdasal ho natin yung ating po mga kababayan na nasalanta ng lindol kung ano ho yung maaari ho nating maitulong kahit po sa maliit na paraan, matulungan din ho natin sila. Patuloy ho tayong natin ipagdasal, alam ko ho mahirap pero ipagdasal ho natin yung atin hong mga leader na sana po kung matitirang malasakit at pagmamahal ho sa ating taong bayan at sa kapwa nating Pilipino. Dami ho sa totoo lang na problema pero puro politika pa rin din ho yung iniintindi natin. At sana po mas lalo ho nating tatagan yung atin hong panalangin sa poong may kapatid.